Parte na ng buhay ni Erica ang pag-inom ng kape. Sa isang araw, nakakaapat ito ng tasa ng kape. Iba raw kasi ang aroma nito na pampawi raw sa pagod. Kaya ngayong tirik ang araw sa Baguio City, iced coffee muna ang kanyang iniinom. Mas refreshing po kaysa mainit na kape. Nanghihina po yung katawan ko. Ganun po. Opo. Sa Baguio City na tinaguro ang summer capital of the Philippines, ramdam na rin ang matinding init. Bukod sa pagsusuot ng maninipis at preskong damit, sinabayan na rin ito ng energy drink ni JM. Pagkakataos lang po mag-usage, palamig ng katawan. Si Arlene naman, nagbabaon na lang ng tubig. Anya, mas mainam na raw ito kaysa makaramdam ng matinding uhaw. Hindi naman siya masyado ganito dati. Pero nung kailan ba nagsimula to? Last week ata. Pero yung sakit sa lalamunan ko yung malamig. Bagamat nakakapatid uhaw ang matatamis na inumin, maaari raw itong magdulot ng dehydration. Well, yeah, as I said nga, no, some really tolerate drinking hot fluids, okay? They can. As long as, syempre, it will not adapt to ang init-init na, tapos you drink the coffee, sundan mo na lang ng tubig. Bagamat wala pang naitatalang kaso ng heat stroke sa Baguio City, maigting pa rin na pinag-iingat ang mga residente at turista sa mga sakit na maaring makuha ngayong tag-init. Sa datos ng DOST Pag-asa, nito lamang linggo April 28, naitala ang pinakamataas sa temperatura sa Baguio City. Pumalo ito ng 28.6 degrees Celsius. Actually, itong Mayo makakaranas pa rin tayo ng mainit na panahon. Kasi hanggang hindi pa na-declare yung ating southwest monsoon o yung ating rainy season, tuloy-tuloy pa rin yung ating mararanasang mainit na temperatura, lalo na pag may mga easterlies tayo. Pero ayon sa Pag-asa, asahan na raw ang pagkakaroon ng mga localized thunderstorms sa lungsod, kadalasan tuwing hapon o gabi. Katunayan, kahapon, nakaranas ang pag-ulan ng Baguio City at nakaranas rin ng hailstorm o pag-ulan ng yelo. Jose Robert Invitor para sa Luzon Headlines.